Kagagaling ko lang ng probinsya nung isang araw, pero pagbalik ko ng Maynila, meron agad akong pinuntahang isang unit. Actually, matagal ko nang kausap yung mismong owner nito. Nasa barko kasi siya noon at sabi niya, pagbalik daw niya ng Pilipinas, ibebenta niya yung kanyang 2019 Mitsubishi Expander. Kaya kinabukasan, after ko makabalik ng Maynila, in-schedule ko agad na mapuntahan yung unit ni Bossing. Bumiyahe tayo mula Quezon City papunta ng Cavite. Medyo matagal din ang biyahe, inabot din kami ng 2 oras, nag-skyway pa kami niyan ha. Ganyan talaga kapag kami bibiling kang unit kahit malayo. Basta alam mo na siya mismo yung first owner, dadayuhin mo talaga. Dahil mahigpit sa village nila Bossing, ayan at sinalubong niya kami dun mismo sa guardhouse para daw papasukin kami. Ito yung kanyang sasakyan na binibenta, isang 2019 Mitsubishi Expander GLX Plus. Automatic transmission yan guys. At dahil nga seaman si sir, kahit 6-year-old na yung kanyang sasakyan, 35,000 pa lang ang natatakbo niyan. Kaya nga pala niya binibenta is dahil mag-a-upgrade sila, magpapalit na sila mga bossing ng isang hybrid car. Actually, isa daw sa option nila yung Geely o Cavango pero brand new ang kanilang bibilhin. Dahil nga owner din tayo ng Geely o Cavango, binigyan ko sila ng tips. Sinabi ko sa kanila kung anong mga pros and cons na pag-o-own ng isang Geely o Cavango. Nagbigay din ako sa kanila ng mga sample ng iba't iba pang mga hybrid cars na pwede nilang makonsider. Balik tayo dito sa binibenta nilang Expander. Ang una ko diyang ginagawa mga bossing, scan talaga. Ganyan din naman yung ginagawa ko pag nag-a-assist ako ng mga client ko na nagpapasama sa akin bumili ng second hand car. Scanning ang una. Tapos tsaka ko i-inspect yung buong sasakyan. Dito sa sasakyan ni Bossing, wala namang masyadong upgrade. Wala rin namang masyadong binago. Nag-install lang sila ng dashcam na 4K, merong cellphone holder, non-slip cover para sa steering wheel, at naglagay din sila ng deep dish matting. Ayan, kung makikita ninyo. Hanggang third row at doon sa mismong trunk, meron ding deep dish mat. Ang coding ng sasakyan nito is Wednesday. June yung kanyang registration. Actually, yan yung isa sa kanyang mga issue. Kasi nga, dahil nga si Bossing is seaman, tapos yung wife lang niya ang nag-aasikaso sa car, nakalimutang iparehistro yung sasakyan, kaya unregistered. Pero madali na lang yon. Ako na yung gagawa nun. Tapos, ang nakakatawa dito kay Bossing, itinuturo niya sa akin ang lahat ng issues ng sasakyan niya. Heto, tinuro niya sa akin yung gas-gas dito sa bumper. Bibihira yung mga gantong klase ng seller. Yung iba nga, hanggat kayang itago, itinatago. Ayan, ultimo yung nasa ilalim na gasgas, itinuro pa niya. Hindi na nga yun pansinin, di ba? Meron din konting gasgas dito sa may rear left door, pero makukuha pa yan sa buffing, although may konting matitira. Dito naman sa rear door, may mga tinuro siya mga paint chip. Tapos eto, merong isang maliit na dent dito. Yung ganyang klase ng mga dent, magagawa naman ng paraan yan. Meron naman tayong tinatawag na paintless dent repair. Sayang kasi original paint pa yung buong sasakyan. Kung yung mga ganyang klase lang ng mga minor dents and scratches, pwede pa yung pagpasensyahan. Ito namang rewrite ang may pinakamalaking damage. Kung mapapansin nyo, medyo nagasgasan. Tapos ito, nagkaroon ng dent. Tapos actually yung paint na yan, hindi yan natanggal. Dumi lang din yan na kumapit. Siguro yung mismong nasagi nila ang kumapit ang paint dyan. Pag napa-PDR yan tapos buffing, okay na. Itong nasa plastic bumper ang kailangang i-repaint. Pero optional na lang yon. Dahil nga meticuloso itong si Bossing, ayan yung mga gulong niya, isang set, pinapalitan na rin niya. Meron ding maliit na dent dito sa may fender. Tapos yun lang ang lahat ng issues na nakita namin. Wala nang iba. Kagandahan pa, brand new na ang isang set na gulong. O diba? Gamit na lang yung magiging next owner nito. Dito naman tayo sa may engine bay. Actually, dito medyo madumi. Okay lang yan, normal yan. Kailangan lang dito, engine detailing. Ang mahalaga, hindi nabaha yung sasakyan. In-inspect ko rin yung maigi kung meron ba siyang signs na nabaha. Tinignan ko rin, syempre, kung meron bang signs na nabangga yung mismong sasakyan. Chinek natin yung langis kung palitin na ba, and yes, na-confirm natin, medyo marumi na yung langis. Pag nabili natin to, yan din yung isa sa una kong gagawin, change oil. Pag gantong sumilip-silip na ako sa ilalim, alam nyo ba, marami akong tinitignan dyan. Una, kung meron ba siyang sign na nabangga na siya. Sinisilip ko yung front frame kahit yung mga side frame o yung mismong chassis ng ating sasakyan. Tinitignan ko rin dyan kung masyado ba siyang maraming kalawang. Kasi kung konti lang, normal yon. Nababasa-basa rin kasi ang sasakyan. Pero pag sobrang dami, baka nabaha na. Tapos ini-inspect ko rin kung merong leak yung ating makina at transmission. Tinitest ko rin kung malakas pa yung battery niya. Actually, yung dating expander na binili natin, yan yung isa sa mga naging issue. Mahina na yung battery. Kung napanood nyo nga yung video na yon, di ba nag-jumpstart pa ako? Pero itong expander ni Bossing, malakas naman yung kanyang battery. Motolite Gold yung kanyang gamit. Heto, at tapos na akong mag-scan at wala namang lumabas na error code. Lahat green. Hindi pala inilapit ni Mrs. yung camera. Pasensya na guys ha. Pero kung meron man error yan, pinakita ko na yan sa inyo.
Pero dahil nga walang error, okay na. Siya nga pala, mag-i-scan naman tayo ulit dyan after ko mag-test drive. Dito ay in-inspect ko na yung mismong loob ng sasakyan. Tinitingnan ko kung may sign ba rito na nabaha yung kanyang sasakyan. Pero kung titingnan nyo, ayan o, yung mga bakal, maganda naman ang kulay. Merong mga konting rusted parts pero okay lang yan guys. Nangyayari talaga yan. Remember, this is a 6-year-old car. Tignan nyo tong upuan niya, yung mga railings. Halos walang kalawang, di ba? Yung mismong foam, tignan nyo yung kulay. Malinis na malinis. Yung mga wirings, walang sign ng putik at dumi. Dito sa second row, binaliktad ko pa yung kanyang upuan. Tignan nyo yung spring, yung mga bakal, yung kabitan ng mismong mga upuan, walang kalawang. Makikita mo na maayos at malinis din talaga yung sasakyan. Merong mga konting dirt, which is normal. Ginagamit yung sasakyan eh. Pwede ba yun? Wala kahit konting dirt. Okay lang yun. Mabilis lang naman yan. Detailing lang ang katapat niyan. Buong sasakyan, ini-inspect natin. Dito naman tayo ngayon sa likuran. Titingnan natin kung dito ba may mga sign na kinakalawang na or baka naman nabaha na. Inangat ko yung trunk, sinilip ko yung bolt ng pambaba ng ating reserve tire at kung makikita nyo, walang sign ng kalawang. Pinuksan ko yung toolbox, yung mga tools, wala rin kalawang at malinis yung mismong lalagyanan, di ba? So hindi nabaha itong sasakyan na to. May mga konting dumi at stain dun sa mismong kisame pero hindi na malaking issue yan. Common yan. Minsan talaga napapahawak tayo dyan na marumi yung kamay natin, di ba? Tapos, eto sa upuan, tignan nyo, oh. Walang kahit konting kalawang yung mga bolts and nuts dyan. Kahit yung mga bakal ng mismong upuan, walang kalawang. So, na-convince na ako na hindi talaga nabaha itong sasakyan na to. Dahil sobrang sigurista ako, tignan nyo, pati glove box, binuksan ko. Gusto ko makita, baka dito may ebidensya na nabaha na siya, pero grabe, ang linis. Tignan nyo naman, oh, halos walang dumi, di ba? Kaya ang ginawa ko, binalik ko na. Convinced na talaga ako na hindi nabaha to. Kahit yung mga fuse box, kung titignan nyo, ang linis. Kung nabaha yan mga bossing, makikita dyan may iwan na konting evidence ng putek. Pero yung mga wirings, fuses, ang linis lahat, di ba? Binuksan ko rin dyan yung radiator cap para malaman kung naghahalo ba yung coolant tsaka yung langis. Pero wala siyang sign na ganon. Tapos sabi ko kay Mrs. i-start ko yung makina. Kapag bumulwak yung tubig, ang ibig sabihin nun mga bossing, may problema tayo sa makina or sa head gasket. Ayan at nakita nyo naman, walang fountain, di ba? Ibig sabihin, walang problema sa makina at head gasket itong sasakyan na to. Hindi na nga pala ako nakapag-video nung nag-test drive ako kasi hindi na sumama si Mrs. Kami na lang ni Bossing ang nag-test drive. Heto na yung resulta ng ating second scanning. And kung makikita ninyo, green lahat. Wala siyang error code kahit konti. Take note kapag galing ka sa test drive, kung may error ang isang sasakyan, yung mga modules or mga sensors niya, lalabas ang error code na yon kahit ni-reset pa or kinlear siya. Kasi nga, nag-test drive ka na. Kaya nga mahalaga na 2 beses lagi ang scanning before and after test drive. Dito ay konting silip na lang sa live data. May mga bagay lang akong chinecheck dyan. Pero hindi ko nasasabihin kung ano yon ha. Last thing na chinecheck ko, documents. Dahil nga si Bossing ang mismong first owner nito kaso hindi niya cash binili, naka-loan. Pero chinek ko rin dito kung fully paid na siya. Meron na siya cancellation of mortgage tapos nabayaran na rin niya sa RD yung mismong cancellation kaya good to go na talaga. Dahil okay na okay at nakapasa sa akin yung sasakyan at nagkasundo na mga kami ni Bossing sa presyo, heto't nagkapirmahan na kami ng documents. Kinuha ko na rin lahat ng original documents dyan, tapos nagbigay na rin ako ng IDs ko sa kanya. And syempre, siya rin naman, kinumpleto niya yung mga requirements na hiningi ko. So paano? Meron kayong bagong aabangan na unit dito sa vlog ko ha. Ayusin ko lang muna yung mga problem nito. Yung registration, tapos kailangan na siyang ma-PMS. Interior and exterior detailing, pati na rin yung engine detailing niya, isasama na natin. Itong unit nito, syempre available for cash and financing. Tapos, sagot ko na rin ang transfer of ownership. Kaya sa mga interesado dyan, mag-PM na po kayo. Maraming salamat po.